Viral ang post ni Cavite 4th District Representative Elpidio Kiko Barsaga Jr. Tungkol ito sa umanong plano ng Administrasyong Marcos na ipaaresto siya dahil sa kanyang matapang na pahayag tungkol sa paghihiwalay ng Mindanao. Noong nakaraang linggo, naging viral ang speech ni Congressman Barsaga sa social media kung saan hayag niyang sinuportahan ang panawagan para sa secession o paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa anyang pahayag, binatikos niya ang mga elitista sa NCR na aniyay sumisipsip sa pondo ng bayan habang ang Mindanao ay matagal nang binabaliwala at pinagsasamantalahan ng sentral na pamahalaan. Panahon na para pakinggan natin ang panawagan ng Mindanao para sa secession, aniya sa kanyang talumpati na naipost sa kanyang opisyal na Facebook page. Ito ay nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. May sumasang-ayon dahil sa lumalaking frustration sa sentralisadong gobyerno, habang ang iba ay nag-aalala na maaring magdulot ito ng kaguluhan sa bansa. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR, who look down upon them as lesser beings, is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Sa kanyang speech na naipost din sa Facebook at napanood ng milyon-milyong beses, binigyang diin ni Barsaga na ang Mindanao ay may sapat na yaman at kakayahan upang maging malaya. Ang Mindanao ay kayang maging ganap na malaya at self-sufficient dahil sa kanilang saganang likas na yaman at mahusay na puwersa ng manggagawa, anin niya. Inihalin tulad niya pa ito sa Singapore na umunlad ng walang malaking tulong mula sa labas. Kung titingnan natin ang background ni Congressman Barsaga, si Elpidio Barsaga Jr. na kilala rin bilang Congress Miao dahil sa kanyang pagmamahal sa mga pusa ay isang veteranong politiko mula sa Cavite. Siya ay nagsilbi bilang alkalde ng Dasmariñas bago maging kongresista. Kamakailan lamang, siya ay nasangkot sa iba pang mga kontrobersya tulad ng kanyang huli na pagdating sa ethics hearing dahil daw sa paglalaro ng computer games. Bukod dito, siya ay nagpahayag ng suporta sa People Power at nagtawag ng pagkilos simula Oktubre 12, 2025 upang lumikha ng mas magandang Pilipinas para sa susunod na henerasyon. Ang usapin ng Mindanao secession ay hindi bago. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Mindanao ay may mahabang record ng separatist movements, lalo na sa Bangsamoro region. Noong 2019, naisabatas ang Bangsamoro Organic Law na nagbigay ng mas malaking autonomy sa rehiyon. Ngunit para sa ilan, hindi ito sapat. Ang mga panawagan para sa buong paghihiwalay ay lumakas dahil sa mga issue tulad ng hindi pantay na pamamahagi ng pondo, korupsyon, at pagka-neglect sa infrastructure. May mga usapin tungkol sa federalismo na sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na taga Mindanao rin. Ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ang tensyon ay lumalala dahil sa mga akusasyon ng bias pabor sa NCR tulad sa flood control projects at iba pang scandals. Ipapaaresto dahil sa Mindanao secession speech
nagdulot ng intriga at pagkabahala sa social media ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang ibahagi ang isang breaking news item na nagsasabing Marcos admin plans to arrest Congressman Kiko Barsaga over secession speech. Plano umanong ipaaresto ng Marcos administration si Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang talumpati tungkol sa Mindanao secession. Secession po yung ihiwalay ang Mindanao, maging independent republic. Matatandaang kamakailan ay naging laman ng social media ang speech ni Barsaga kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta sa panawagang Mindanao Secession kasabay ng pagtuligsa sa mga NCR elites na aniyay sumisip-sip sa pundo ng bayan. Binigyan diin ni Barsaga na makatuwiran ang panawagan ng mga taga Mindanao para sa kalayaan dahil sila umano'y matagal nang binabaliwala at pinagsasamantalahan ng sentral na pamahalaan. Panahon na para pakinggan natin ang panawagan ng Mindanao para sa secession. Yan ang kanyang sinabi. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang o Department of Justice kaugnay ng umano'y planong pag-aresto. Gayunman, nanindigan si Barsaga na handa siyang harapin ang anumang banta sa kanyang kalayaan alang-alang sa katotohanan at hustisya. Okay, so grabe no? Tignan natin ang people who reacted. Nako, sandali ha. Okay, ito. 1,700 people who reacted. 783 ang nag-like, 525 ang tumatawa, 303 ang galit. So medyo mixed reaction. Doon tayo sa sa mga comments. Lucita Abindanyo, mas gusto ko hiwalay ang Mindanao sa Luzon, mas uunlad pa. Cholo Medalya, huwag ka mag-alala, Congressman Kiko Barsaga, nasa likod ang taong bayan sa iyo. Salamat sa malasakit mo sa ating bansa. Josepa Lambrinto, lalong hindi sila susuportahan ng mga tao. Hindi na nila maututo yung mga tao dahil sa mga ayuda na ibinibigay. Bibil Daniel, Barsaga is like Dr. Rizal but an open book. Samuel Figuracion, wala na talaga, wala nang kalayaan sa pagsasalita no freedom of speech na delikado na ito, malapit magbalik ang ginawang martial law. Anyway, wala pa namang konfirmasyon. Ito, siguro, inunahan na lang ni Congressman Barsaga yung posibleng mangyari sa kanya. Kasi nga, medyo mabigat yung kanyang speech na nananawagan ng Mindanao secession. So, speaking of secession, panahon ng Marcos Sr., ang mga kapatiran nating Muslims, nabuo yung Moro National Liberation Front kasi gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Kaya nagkaroon ng matinding giyera noong 1970s. Talagang putukan. Daming namatay ng mga sundalo. Malala ko pa, high school pa ako noon, isang sundalo sa aming bayan ng Bangar, La Union. Binalik ang patay na buhay ng sundalo. 1970s, namatay sa Mindanao yung Secessionist War. Tandang-tanda ko noon. 1972 man siguro, 73. But
Mabuti na lang, naagapan, nagkaroon ng Tripoli Agreement 1976. So nahinto yung gera, instead na secession, yung ihiwalay, autonomy na lang. Kaya nagkaroon ng ARMM nung una, Normisuary, ngayon BARM, autonomy. So, pwede ba yung secession? Palagay ko mahirap. Ako, taga Luzon man ako, kailan permanent resident na ako sa Mindanao. Talagang magaan ang buhay sa Mindanao. Pag magbabakasyon ako sa Luzon, parang hindi ako makatagal doon. Lalo na sa Baguio, ang mga gulay, ang mga prutas, ang mamahal. Halos hindi ako makabili. Samantalang dito sa Mindanao, magsawa ako, prutas, gulay, isda. Mindanao is really a land of promise. Kaya, kahit taga Ilocano kaming mag-asawa, we decided to permanently reside in Mindanao kasi napaka-progresibo, ang Mindanao. Natatawa ko, meron akong subscriber, sabi niya, narinig namin yung speech ni Congressman Barsaga na sinusuportahan niya ang paghihiwalay, independence ng Mindanao. Kung matuloy yan, sabi niya, kaming dalawa yung isang best friend namin, sa Amerika sila, bibili kami ng lupa sa Mindanao, malapit sa inyo, magpa-dual citizen kami. Ina-anticipate na nila ay madugo ito. Mahirap. I'm sure ang national government hindi papayagan. Kailan ba yun? Last year ata, na-float na yan ng idea. Na-float na ng idea ni Tatay Digong natin noon, si Congressman Alvarez, out of pagkadismaya sa nangyayari sa Kongreso. Hiwalay na lang Mindanao, kaya suntok sa buwan sa tingin ko. Although maraming taga Mindanao na matutuwa niyan, kailang mahirap mangyari. Hindi papayagan ng national government dahil mawawalan sila ng malaking kita pag maihiwalay ang Mindanao.